Nagpunta ako sa Rie kasama ang mga kaibigan ko. Nagmamaneho ako para sunduin sila. Narinig ko ang usapan nila sa labas ng private room. Shenyi, ang iyong kasintahan na si Fu Yanchon ay may kabayo para sa iyo, ngunit ikaw ay magpapakasal sa iyong Panginoon. Hindi ka ba natatakot na magalit siya? Hindi ko magagawa. Kung hindi ako magpapakasal kay Xi Huaishu. Siya na isang anak sa labas ay hindi mamamana ang Xi Group. Tinutulungan ko lang si Huaishu na makuha ang karapatan sa pagmamana ng Xi Group. Hindi ko naman talaga siya pakakasalan. Ang tanging mahal ko ay si Yanchon. Kapag tuluyan nang nakuha ni Huaishu ang posisyon, magdi-divorce na kami. Kahit malaman ito ni Yanchon, naiintindihan niya ako. Mahal na mahal niya ako at mahirap ang aming pamilya. Bukod sa paghihintay sa akin, mayroon pa ba siyang ibang pagpipilian? Nakatayo ako sa labas ng private room. Nang marinig ko ang mga salitang ito, hindi ako nalungkot, bagkus ay tuwa ang aking naramdaman. Sa totoo lang, ang pamilya ko ay hindi gusto ang aking kasintahan at iniisip na hindi pa siya nakakahanap ng tamang pag-ibig. Simula nang umuwi ang kanyang Panginoon. Unti-unti na rin akong nawalan ng pag-asa sa kanya. Magaling, ikaw na ang magpakasal sa iyong Panginoon at ako na ang hahanap ng sarili kong kapalaran. Ang hindi ko inaasahan ay nang malaman niyang ikakasal ako sa pambansang diyosa na baliw siya. Ngayon ang kaarawan ko, naghanda ako ng 900 at 99 na rosas. Isang singsing na brilyante at nagluto ng masaganang hapunan. Nakaplano na akong mag-propose ngayong gabi. Subukan natin ang kanyang saloobin. Ang aking pamilya ay mapilit na magpakasal at hindi nila gusto ang aking kasintahan na mula sa mahirap na pamilya. Pinipilit akong mamili sa pagitan niya at ng aking childhood sweetheart. Kami ni Shenyi ay magkasintahan ng 5 taon at nagsama ng 3 taon. Simula nang umuwi ang kanyang Panginoon. Pauwi na siya ng bahay ng palubog na ang araw. Pagkatapos ng napakaraming taon, mayroon pa rin kaming konting pagmamahalan. Kung magiging seryoso na siya at hindi pa siya nagkakaroon ng anumang makabuluhang relasyon sa kanyang Panginoon. Hindi rin naman masama kung bibigyan ko siya ng pagkakataon. Kung tatanggi siya, Yenny, hindi na ako magiging maawain. Siyempre, kailangan kong kumilos bago kami maghiwalay. Kahit na sa huli ay pipiliin niya ang kanyang Panginoon, hindi naman ako malulugi. Hindi ko inasahan na habang hinihintay ko ang pagkain, lumamig na ito. Tuwing kaarawan ko, kasama ko siyang ipinagdiriwang. Bigla siyang tumawag at sinabi ni Fu Yanchon, kumain ka na mag-isa. Uwi ako mamaya. Biglang nanlamig ang aking mukha, ngunit kalmado ang aking boses. Saan ka pupunta? May bahid ng pagkayamot sa tono niya sa telepono. Nagsasaya si Huaishu at ang aming mga kaibigan sa Rie. Natatakot akong malalasing siya, kaya kailangan kong pumunta doon para bantayan siya. Mukhang naramdaman niyang medyo masungit ang kanyang tono kanina, kaya mabilis siyang nagdagdag. Gusto ko sanang dalhin ka pero mga kaibigan lang natin noong lumaki tayo ang nandoon. Huwag kang mag-alala. Mayroon akong appointment mamaya pagkatapos ko uwi. Hinigpitan ko ang aking hawak sa telepono. Ngunit hindi mo alam, kaarawan ko ngayon. Tumataas ang boses niya sa kabilang linya. Isang kaarawan lang naman, ano ba yan? Nakapag-celebrate na ako ng napakaraming kaarawan kasama ka dati. Ano naman kung kulang ng isa? Sabi ko na, hindi maganda ang kalusugan ni Huaishu. Hindi siya pwedeng uminom ng marami. Huwag kang maging walang isip. Huminga siya ng malalim at lumambot ang tono niya. Sige na, Ruyan, ako ang may maling tono kanina. Alam kong noong umuwi si Huaishu, naging malapit kami. Ngunit huwag kang mag-alala, ikaw lang ang minamahal ko. Hindi ako gagawa ng anumang bagay na makakasakit sa'yo. Huwag ka nang magwala, nandito na ako sa Rie. Hindi magandang iwanan sila ngayon. Ipagdiriwang natin ang iyong kaarawan bukas, bilang kabayaran, marahil ay 70. Ang babaeng si Shenyi, tiyak na hindi ko siya pakakasalan. Sinilip ko ang malamig na pagkain sa mesa. At ang mga bulaklak sa buong mesa, at inihagis ko lahat sa basurahan. Hindi ba niya sinabi na sunduin ko siya? Pupunta, naman. Hindi pa kami naghihiwalay. Hindi ko dapat ipaubaya sa iba. Nagmaneho ako papunta sa address na binigay niya. Pagdating ko sa Rie, narinig ko ang usapan nila Shenyi sa loob. Shenyi, si Fu Yanchon ay mahal ka, ngunit ikakasal ka kay Xi Huaishu. Ano ang iniisip mo? Hindi ka ba natatakot na magalit si Fu Yanchon? Mataas at mapagmataas ang boses ni Shenyi, nangungut siya. Wala akong magagawa. Kung hindi ako magpakasal kay Huaishu bilang isang anak sa labas, hindi siya magiging tagapagmana ng pamilya Xi. Tinutulungan ko lang si Huaishu na makuha ang mana ng Xi Corporation. Hindi ko naman talaga siya pakakasalan. Ang mahal ko lang talaga ay si Yanchon. Kapag ganap nang nakaupo si Huaishu sa posisyon ng tagapagmana, maaari ko siyang hiwalayan. Kahit malaman ni Yanchon, maintindihan niya ako. Mahal na mahal niya ako at mahirap ang pamilya niya. Maliban sa paghihintay sa akin, ano pa ang ibang pagpipilian niya? Sige na, malapit nang bumalik si Huaishu galing banyo. Ang mga sinabi na ito, hindi niyo pwedeng sabihin kay Huaishu, lalo na kay Fu Yanchon.
Nakatayo ako sa labas ng pinto ng IE. Narinig ko ang mga salitang ito. Ang huli kong pag-asa para sa kanya ay ganap nang nawala. Mabuti na lang, pakasalan mo ang iyong childhood sweetheart. Ako naman ang pupunta sa aking childhood sweetheart. Walang sinuman ang magsasabi ng kahit ano sa sinuman. Walang pag-aalinlangan, tumalikod ako at umalis. Pagdating ng gabi, umuwi si Shenyi. Malakas ang yabag niya. Ang kanyang katawan ay naamoy ng malakas na alak. Nakita niya akong nakaupo sa sofa, tinanggal niya ang kanyang sapatos. Na mataas ang takong, ang kanyang mukha ay madilim, halos tumulo ang tubig. Fuyanchen, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba't inuutusan kita na sunduin ako? Nasaan ka? Hindi lang kita sinamahan sa kaarawan mo at nagtatampo ka na agad. Seryoso ba yan? Pagkatapos niyang sabihin ito, hindi siya naghintay ng sagot ko. Naglakad siya papunta sa banyo para maligo. Paglabas ni Shenyi pagkatapos maligo, nagulat siya nang makita akong nakahiga na sa kama. Isang bihirang pagkakataon na nakita ang pagiging walang muang sa kanyang mga mata. Tinanggal niya ang kanyang jade belt tulad ng dati. Pumasok siya sa kumot, ang kanyang malambot na katawan ay nakadikit sa akin. Sa isang malumanay na tinig na may halong paglalambing, asawa ko. Huwag ka nang magalit. Alam kong galit ka dahil hindi kita nakasama sa iyong kaarawan. Kaya hindi mo ako sinundo, pero pinapangako ko sa iyo, wala akong anumang nangyari kay Huaishu. Tingnan mo ako, hindi ba ako laging kasama mo sa bahay? Kakapasok ko palang bilang C ng kumpanya, pagod na rin ako. Maunawaan mo naman ang iyong asawa. Habang nagsasalita siya, marahan siyang gumalaw pababa. Umisi ako. Dati, hindi niya ako tinatawag na asawa. Simula nang bumalik si Huaishu, pakiramdam niya ay napabayaan niya ako, ang kanyang tunay na kasintahan, kaya siya nakakaramdam ng pagkakasala. Kaya naman siya naging mas aktibo ngayon. Sa mga panahong ito, si Shenyi ay laging ganito. Nagbigay ng suntok at pagkatapos ay nagbigay ng bola. Akala mo kaya mo akong kontrolin ng husto. Kung maghihiwalay rin lang kami, natural lang na gawin ang kung ano ang komportable. Hindi ako nagpakipot at agad akong umakyat sa kanya para makipaglaban ng 3,000 rounds. Ang aking mga pamamaraan ay iba't iba, ang mga galaw ay walang katapusan. Talagang nilipol ko ang mga Diyos at mga Buddha na nagpatukso kay Shenyi na sumuko at humingi ng awa. Pagkatapos, tumingin siya sa akin na puno ng saya at pulang pisngi, hinahalikan ako ng paulit-ulit, ang kanyang mga mata ay puno ng lambing. Asawa ko, bakit hindi ko napansin noon na ang galing mo? Sabi ko naman, hindi ba't ikaw ang madalas nagsasabi na masyadong pagod sa araw kaya nagmamadali tayong matapos? Ang mukha ni Shenyi ay nagkaroon ng 4,000 at siyam. Sige na, kasalanan ko dati. Pangako, sisikapin kong makipagtulungan sa iyo mula ngayon, asawa ko. Ang galing mo talaga. Matulog na tayo. Napagod ka, asawa ko. Nang hindi niya ako masyadong maabot, isang hinalikan ang ipinadala niya. Pagkatapos ay niyakap niya ako at mahimbing na natulog. Kinabukasan, pagdating ko sa kumpanya, napansin kong tinitingnan ako ng mga kasamahan ko ng kakaiba. Si Huaishu ay lumapit sa akin na nakapula ang mga mata at nangungutya. Hindi ko alam ang sitwasyon ng iyong pamilya, Fuyanchen. Kung kulang ka sa pera, sabihin mo lang sa akin. Titignan ko ang iyong mukha. Pero paano mo nanakaw ang relo ko? Pagkatapos bumalik ni Huaishu mula sa ibang bansa. Hindi siya pumasok sa Xi Corporation, bagkus ay nagtrabaho siya sa Shen Corporation bilang assistant ni Shenyi. Karamihan sa mga negosyo ng pamilyang Xi ay nagmumula sa Shen Corporation at hindi talaga sila maihahambing sa Shen. Ang layunin ay malinaw na. Para lang iligtas ang pamilyang Xi, kailangan niyang makuha si Shenyi. Kung hindi, kailangan ng pamilyang Xi na muling pag-isipan. Agad na lumabas ang isang tao mula sa grupo ni Baji. Ano, assistant manager, nagnakaw ka talaga? Sinasabing ang relo ni Assistant C ay nagkakahalaga ng 600,000 na katumbas ng 2 taon ng iyong sahod. Hoy, mukhang mahinahon ka. Ngunit hindi ko inaasahan na ganito ka. Kahit mahirap ka, mayroon ka ring malinis na kamay. Paano ang isang taong tulad nito ang magiging pinuno ng departamento? Sigaw ng isa pang kasamahan, si Feng. Naku, Fuyanchen, nawalan ka na ba ng isip dahil sa kahirapan? Ang relo na 600,000, naglakas ka pa bang magnakaw? Ang ganitong tao ay dapat na ikulong at ipahiya. Hindi kaya ninyo ninakaw ang posisyon niyang iyan bilang supervisor. Si Qianfeng at ako, magkaklase kami sa kolehiyo. Siya rin ang presidente ng Student Council. Matagal na niyang hinahabol si Shenyi. Nang maging kami ni Shenyi, nagwala si Qianfeng. Nang magtrabaho siya sa Shen Corporation, hindi niya inalintana ang mga panloloko ko. Sa panahong ito, lumalapit si Huaishu kay Shenyi. Nang malaman niya na si Huaishu ay anak ng pamilyang Xi, naging balanse ang pakiramdam niya. Una niyang nilapitan ang taong iyon. At nagkasundo sila. Naging sunod-sunuran siya kay Huaishu. Pagkatapos, sa tuwing nakikita niya ako, nakataas ang ulo niya. May pagmamalaki at paungot siya sa kanyang mga mata. Pagkatiklop pa lang ng bibig ni Qianfeng, may agad na tumawa at sumang-ayon.
Haha, sino ang nakakaalam? Hindi ba siya ang kasintahan ni Manager Shen? Hindi ba siya umakyat dahil lang sa relasyon niya? Isang inutil na nakadepende lang sa babae. Siksi Huaishu, nakikita ang dami ng taong pumapanig sa kanya, lalong lumala ang paghamon sa kanyang mga mata. Fu Yanchen, hindi kita pahihirapan. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Ang relo na yon, ituring mong regalo ko sa'yo. Napatitig ako sa kanya, bigla akong napangiti. Sa susunod na segundo, sinampal ko siya sa mukha. Magnanakaw ng relo. Lumuhod at humingi ng tawad. Stang ina mo, lumuhod ako. Dinampot ko siya at pinadapa sa lupa. Napakalakas na sampal ng 7 o 8 beses. Naglakas loob kang sampalin ako. Si Qianfeng ang unang nag-react. Tumakbo siya para hilahin ako sa damit. Natakot si Qianfeng sa tingin ko, nakanganga at hindi makapagsalita. Ang mga kasamahan na nagbubulungan kanina ay biglang tumahimik. Napalaki ang kanilang mga mata, hindi makapaniwalang nakatingin. Walang sinuman ang naglakas loob na sumugod. Hindi nila akalain na ang dati mahinahon na assistant supervisor ay magpapakita ng ganitong marahas na panig. Siksi Huaishu ay nakarecover na. Habang hawak ang namamaga at namumulang mukha, itinuro niya ako habang naggangalit ang mga ngipin. Tuyan Chen, naglakas loob kang sampalin ako. Hindi ka makakaalis sa pintong ito ngayon. Sinabi ko sa'yo, kahit dumating si Shenyi, hindi ka niya maililigtas. Tumawag ka ng pulis, gusto kong tumawag ng pulis. Gagawin kitang mabilanggo. Muli akong sumampal. Si Huaishu, tumawag ka na. Ikaw na bastardo na hindi marunong lumabas sa pinto. Sa unang araw mo sa kumpanya, inakusahan mo ako na binuhusan kita ng kape. Sobrang binigyan na kita ng mukha. Hayaan na nating ang mga pulis ang mag-imbestiga ng mabuti sa iyong relo na nagkakahalaga ng 600,000 yuan. Paano ito nawala? May mga surveillance camera sa buong kumpanya. Kahit na sabihin, may sira ang mga surveillance camera, may mga fingerprint pa rin, di ba? Akala mo ba lahat ng tao ay hangal? Kukunin ko ang cellphone ko at iwagayway ito. Ang mga sinabi niyo kanina, nirecord ko lahat. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Ito ba ang lumabas sa bibig mo? Paninirang puri at pagbabanta, nagsasabi ka ng pulis. Sino kaya ang unang dadalhin ng mga pulis? Sa katunayan, kahit burahin niya ang surveillance, walang problema. Noong nakaraan, nasira ang surveillance ng kumpanya. Ako ang naghanap ng taong mag-aayos nito. Nang akusahan niya ako na binuhusan ko siya ng kape, nag-ingat na ako. Ang aking cellphone ay makakakuha ng backup ng surveillance. Ito ay isang asong tumutulong sa akin na maging adik. Ang mukha ni Xi Huaishu ay biglang nagbago, namumutla. Hawak niya ang aking kamay at nanginginig. Hindi siya makapagsalita ng kahit isang salita. Sa sandaling ito, sa wakas ay hindi na nagpapanggap na patay si Shenyi. Tumakbo siya mula sa opisina na nakastileto na sapatos, mabilis na dinampot ang namumulang si Xi Huaishu sa kanyang mga braso at galit na tumingin sa akin. Pang Yuan, tama na yan. Kung talagang kailangan mo ng pera, sabihin mo lang sa akin. Paano mo nagawa ang ganitong bagay? Nakita ko si Shenyi na pinoprotektahan si Xi Huaishu sa kanyang mga bisig at bigla akong nakaramdam ng pagkabalisa. Bigla akong napatawa. Shenyi, kagabi lang ay nakahiga ka sa aking mga bisig, tumatawag sa akin ng asawa na garalgal ang boses. Ngayon, sa harap ng buong kumpanya. Alam mong maaaring naninirahan ako ni Xi Huaishu, ngunit hindi ka nag-atubiling tumayo sa kanyang panig at ibuhos ang maruming tubig sa akin. Shenyi, napakapahiya mo. Biglang namula ang mukha ni Shenyi, ang kanyang ekspresyon ay nakakatakot na madilim. Fang Yuan, ano ang pinagsasabi mo? Huwag kang magwala dito. Magwala? Tumawa ako habang nakatingin sa kanya. Ano, nalimutan mo ba noong tumawag ka sa akin ng asawa habang umiiyak kagabi? Ngayon, yakap mo ang ibang lalaki sa harap ng lahat. Shenyi, ang galing mo na talaga sa pagtingin sa ulam sa plato habang kumakain sa palayo. Hindi ko ginawa. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla, ang kanyang mga mata ay namumula. Nadisgrasya lang si Huaishu. Malinis at maayos ang pagitan namin. Mas lalong lumalim ang pangungutya sa aking mga mata. Malinis at maayos? Shenyi, hindi ba't ikakasal ka sa immoral na anak na ito ng isang matandang babae mula sa itaas? At sasabihin mo sa akin na malinis at maayos? Huwag ka nang magpanggap. Bumungisngis si Shenyi, tulala. Paano mo nalaman? Natakot siya. Agad niyang binitawan si Xi Huaishu at nagmadaling lumapit sa akin. Pang Yuan, pakinggan mo ako. May dahilan ako. Maniwala ka sa akin. Ikaw lang ang minamahal ko sa puso ko. Sa aking puso, ganap na akong nawala ng pag-asa sa kanya. Ayoko nang makinig sa kanyang mga walang kwentang salita. Itinaboy ko siya at sinabi, maghiwalay na tayo. Ano? Ang babae sa likod ni Shenyi ay natulala, nakatingin sa akin na parang wala sa sarili. Hindi niya inaasahan na sasabihin ko ang dalawang salitang iyon. Ano? Sabi ko, maghiwalay na tayo. Ano? Miss Shen, nababaliw ka na ba? Dahil ikakasal ka na sa iba, hindi mo nais na hawakan pa rin ako, di ba? Nang marinig ni Xi Huaishu ang pagbanggit ko ng paghihiwalay,
Isang ningning ang biglang sumilay sa kanyang mga mata. Bumulwak sa galit si Shenyi. Bumaba na siya ng ganito kaluwag, ipinapaliwanag ang kanyang sarili, ngunit naglakas loob pa rin akong maghiwalay sa kanya sa harap ng lahat. Napatawa siya sa galit. Nagmuya siya ng kanyang ngipin, nakatingin sa akin ng mahigpit. Pang Yuan, nag-isip ka na ba ng mabuti? Huwag mong isipin na ang mga ganitong mapanlinlang na taktika ay makakakontrol sa akin. Kung maglakas loob ka pa na sabihin muli ang paghihiwalay. Kahit lumuhod ka at magmakaawa sa akin sa hinaharap, wala itong saysay. Tinitigan ko siya, ang aking mga mata ay napakaseryoso. Maghiwalay na tayo. Ang buong kumpanya ay biglang natahimik. Lahat ay napahinto sa paghinga. Nakatitig si Shenyi sa akin, ang kanyang mga mata ay namumula na parang gusto niya akong kainin. Malakas na umangat ang kanyang dibdib. Sa susunod na segundo, nagmuya siya ng kanyang ngipin. Sumisigaw ka sa akin, umalis ka. Kung kaya mo akong iwan, umalis ka na. Papayagan kitang ma-blacklist sa buong industriya. Sa tingin ko, wala nang iba pang tatanggap sa'yo. Hindi ko na kayang pigilan ang pangungutya sa aking mga mata. Kaya bang nang Shenyi? Hindi alam ng iba, akala nila sa kanila ang buong industriya ng shipping. Hindi ko na kayang pagsilbihan. Pagkasabi niyan, hindi ko na tiningnan ang kanyang nakamamatay na tingin. Bumalik ako at umalis. Walang pag-aalinlangan. Boom! Sa likuran ko, si Shenyi ay naghagis ng isang computer monitor sa sahig na lumilikha ng napakalakas na tunog. Hindi ko na nilingon ang aking ulo. Habang papalabas ako ng parking lot, ang mga tanawin sa labas ng bintana ay mabilis na naglalaho na parang ang 5 taon naming nakaraan ni Shenyi ay naiwan na sa likuran. Si Shenyi ay ang biro ng aking kolehiyo. Nang una ko siyang makita, napakaganda niya. Noong panahong iyon, ako ang pangunahing manlalaro sa basketball team. Sumali rin ako sa club ng martial arts. Ang aking mga kalamnan ay malinaw na nakabalangkas, lalo na ang aking 8-pack abs ay nakakakuha ng pansin. Tuwing naglalaro ako ng basketball, pinupunasan ko ang aking pawis. Palagi kong naririnig ang mga sigaw ng paghanga mula sa mga junior na babae. Unti-unti kong napansin na mas madalas nang dumating si Shenyi para manood ng basketball. Ang kanyang magagandang mata ay paminsan-minsan ay sumusulyap sa akin, at paminsan-minsan, kapag nagkatinginan kami, tumatagal ng ilang segundo bago siya yumuko na namumula ang mukha. Natuwa ako sa aking puso, ngunit hindi ako nagmadali na umamin. Sa halip, nalaman ko muna ang lahat ng kanyang mga kagustuhan. Nalaman ko na mayroon siyang ugali ng pagtakbo sa gabi, kaya halos araw-araw akong tumatakbo sa gabi para makasama siya. Nang mas madalas kaming magkita, unti-unti kaming naging malapit. Nagbibiruan kami ng mga walang kabuluhang biro. Sinubukan kong hawakan ang kanyang ulo. Mahiyain siyang yumuko, hindi kailanman umiiwas. Hanggang sa isang araw, isang pinagsamang pagtitipon ng mga dorm ng lalaki at babae. Pareho kaming uminom ng marami at sa kalabuan ng isip, natulog kami ng magkasama. Pagkatapos noon, natural na kaming naging magkasintahan. Si Shenyi ay naging kasintahan ko. Umasal ka ba ng maasim? Pumasok ang aking kotse sa pinakamagandang cloud top estate sa Haishi. Nagpadala ng mensahe si Shenyi. Pang Yuan, hindi rin maganda ang kalagayan ng pamilya mo. Kung wala ako, mananatili ka lamang sa pinakamataas na antas sa buong buhay mo. Bumalik ka at humingi ng tawad, at maaari kong ituring na hindi ko narinig ang iyong sinabi. Nagreply lang ako. Ang si Shen ay hindi pa nagigising. Mabilis siyang nagreply. Sige, hihintayin ko ang araw na babalik ka na nakaluhod at nagmamakaawa sa akin. Pagkatapos noon, nagpadala rin si Xi Huishu ng mensahe sa akin. Pang Yuan, masyado ka pang bata para labanan ako. Babalaan kita, hindi ka isang tao na kayang guluhin ni Shenyi. Kung patuloy mo siyang guguluhin, hindi kita titigilan. Hindi ko nais na mag-type. Magkita na lang tayo sa butler service. Bumaba ako sa kotse. Magalang na binuksan ng butler ang pinto para sa akin, na may nagmamahal ng ngiti sa kanyang mukha. Binibini, naghihintay sa iyo ang ama sa silid-aralan. Tumango ako at naglakad patungo sa silid-aralan. Nakaupo si ama, si Fuxiao, sa gitna ng silid-aralan. Mayroon na siyang puting buhok. Ngunit siya ay masigla. Nakaupo siya doon na parang isang general, na may likas na aura na hindi nakakagalit. Sa likuran niya ay nakatayo ang kanyang bodyguard. Bukod sa pagiging matangkad at malaki, hindi siya mukhang espesyal. Ang lalaking ito ay nagngangalang Pei Hu, at siya ay kahanga-hanga sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Noong si Fuxiao ay nabihag sa ibang bansa, sinasabing ang taong ito ay nag-iisa. Naluhod ang 10 tao. Nailigtas si Fuxiao ng walang pinsala. Nagkaroon siya ng pangalan sa isang laban. Siya ang pangunahing pinagkakatiwalaan ni Fuxiao. Tumango ako kay Pei Hu. Lumuhod si Pei Hu sa akin. Tumawag siya ng Dashaw nang may paggalang. Tiningnan ako ni Fuxiao, ang kanyang boses ay puno ng panunuya. Ay, ito ba si Fu Dashaw ye? Ang anak pa ng pinakamayamang tao. Pinapaalis ka pa ng isang babae.
Huwag mong sabihing ikaw ay anak ni Fu Xiao sa hinaharap, hindi ko kayang mapahiya. Umupo ako ng maluwag. Galit na galit ka, hindi ba dahil sayo? Hindi ba ako iniwan ng matandang iyon sa bukid na mag-isa, para mabuhay ng sarili? Ngayon ay nakaranas ka ng magandang panahon. Noong nag-enroll ako sa high school sa bayan, nakasagupa ako ng isang lokal na bully. Hinabol ako ng isang grupo ng mga taong may mga gulo. Tumatakbo ng 13 na kanto. 13 na kanto, sabi ni Fu Xiao. Isinalampak niya ang tiyak hadi sa mesa, ang kanyang mga mata ay medyo malabo. Sa huli, pumasok ako sa bakuran ng isang panday. Kumuha ako ng 2 espada na bagong pandayan at pumasok sa laban. Nang makita ng mga tao na seryoso ako, tumakbo sila para sa buhay. Dumadami ang mga manonood. Nang mabahala na lumala ang sitwasyon, pinayagan nila akong umalis. Nang malaman ito ng iyong lolo, nagpadala siya ng liham. Ito ang gagawin ko. Sumandal ako sa pader, nagkibit balikat. Kaya, ginamit mo ang paraan ng aking lolo sa akin. Hindi, sabi ni Fu Xiao nang may katwiran. Sinasabi nila na kapag malayo ang pakpak, mas malinaw ang tunog. Kung hindi ko mapakiusapan ang matanda, maaari akong maglabas ng sama ng loob sa iyo. Bumuntong hininga siya. Sa katunayan, sinabi sa akin ng iyong lolo bago siya mamatay. Ang isang lalaki ay dapat munang malaman kung gaano siya kabigat bago malaman kung gaano kabigat ang maaari niyang dalhin. Alam ang paghihirap ng buhay. Upang hindi makalimutan ang kanyang orihinal na intensyon at maging isang ganap na masamang kapitalista. Pinag-isipan ko ito ng matagal. Napahampas ako sa hita, ito ay napakamakatuwiran. Nang ikaw ay mabihag noong bata ka pa. Pinatibay mo pa ang aking determinasyon. Ipinadala kita sa vocational school, inapi ka. Pinabantayan ko ang mga bodyguard ng palihim, hindi ako nakialam. Iniisip mo bang hindi nasasaktan ang iyong ama? Ngunit ikaw ay isang lalaki, ang nag-iisang anak ni Fu Xiao. Matuto kang tumayo sa iyong sarili. Hindi sinasadyang nagtanong ako, paano kung hindi ako tumayo? Tiningnan ako ni Fu Xiao. Kung gayon, si Fu Xiao ay magkukunwaring wala kang anak. Hindi mo rin mamamana ang ari-arian ng pamilya, ibibigay ko ito sa estado. Maaari pa itong mag-ambag sa bansa at sa mga tao. Sabi ni Fu Xiao ng maluwag. Ang kamay na humahawak sa tiyak hadi ay bahagyang nanginginig. Si Pei Hu ay tumikhim sa likuran, boss. Inapi ang nakatatandang anak sa vocational school. Kinabukasan, agad niyang inayos ang ama ng kabilang partido. Tumahimik ka. Sinigawan ni Fu Xiao si Pei Hu, namumula ang kanyang mukha. Tiningnan ko ang matanda. Ang kanyang nakakainis na hitsura, ang bahagi ng aking sama ng loob ay nawala. Sinisisi mo ako, Fang Yuan. Pinalayas ako sa bahay dahil sayo. Ikaw ang may pakana nito, hindi ba? Nang graduate ako sa kolehiyo, gusto kong mag-intern sa grupo. Pero pinilit mo akong suriin ang mga negosyo. Dati, si Xi Huaishu, ang anak sa labas, ay nagkaroon ng problema sa bar. Halos maputol niya ang binti ng isang mayamang binata. Kaya napilitan ang pamilya Xi na ipadala siya sa ibang bansa. Personal na humingi ng paumanhin ang pamilya Xi. Hindi lang sila nagbayad ng malaking halaga, kundi tiniyak din nila na hindi na siya makakabalik sa bansa habang buhay. Ngayon, mas lalong imposible para sa pamilya Xi na isugal ang pagkakasala sa kabilang partido. Bakit biglang ibabalik ang anak na ito sa labas? Hindi ba't ikaw ang may kagagawa nito? Ngumisi si Fu Xiao at may kumislap sa kanyang mga mata na parang matandang soro. Ano naman? Ang Fu Shai Group ko ay ang pinakamalaking supplier at investor ng pamilya Shen. Hindi mali na sabihin ang pamilya Shen ay subsidiary ng Fu Shi ko. Kung ipapadala kita doon para mag-intern. Hindi ba't parang sariling kumpanya lang? Tungkol kay Xi Huaishu, tungkol kay Xi Huaishu. Tinawagan ko lang ang lumang kaibigan ko sa Jinquan. Nakatingin siya sa akin. Nataas ang boses ko. Noon pa man, hindi ako sumasang-ayon na maging kayo ni Shenyi. Pero hindi ka nakinig at nagpumilit kang makipagtalo sa akin. Hindi ko matanggap. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo, ang pangatlong anak na babae ng pamilya Shen, si Shenyi, kung bakit siya naging posisyon. Ang posisyon ng CEO ay pagkakataon din para sa akin na magbigay ng pressure. Noon ko sinabi sa iyo, habang mas tumataas ang posisyon ng isang babae, maaaring pandirihan ka niya o makakahanap siya ng lalaking mas mahusay kaysa sa iyo. Lalo na ang mga babaeng tulad ni Shenyi na biglang lumabas mula sa isang pamilyang walang pinag-aralan ay hindi maituturing na kasing halaga ng mga tunay na anak ng malalaking pamilya. Sila ang pinakawalang muwang at pinakawalang muwang. Hindi ka nakikinig. Wala akong magagawa kundi gamitin ang aking paraan para hayaan kang makita ang resulta. Tahimik ako. Nagbuntong hininga si Fu Xiao at pagkatapos ay mabagal na nagsalita. Sige na. Tungkol sa kasunduan kay Suyan, kakausapin ko ang pamilya Su. Noon, pinilit mo na maging kayo ni Shenyi. Nagkasakit si Suyan ng malubha. Lumaki siya kasama mo. Ang kanyang damdamin para sa'yo. Sino sa amin na mga matatanda ang hindi nakakaalam? At saka, alam ninyo ang isa't isa.
Sa hinaharap, makakapagtiwala ako na ibibigay ko ang industriya sa'yo. Sa mga taong ito, naghihintay siya sa'yo. Kung magtataksil ka pa sa kanya, pababaliin ko ang iyong mga paa. Tumango ako at may kislap ng kahihiyan sa aking mga mata. Naiintindihan ko, Dad. Bumango si Fuxiao na nasiyahan. Sige na, marami pa akong gagawin. Si Suyuan ay pupunta mamayang gabi, samahan mo siya ng maayos. Mula ngayon, si Heihu ay sasama sa'yo, magiging driver at bodyguard mo. Kung may problema, ipaubaya mo na lang sa kanya na asikasuhin. Hindi nagtagal pagkaalis ni Fuxiao, nagpadala ng video ang kaibigan. Sa video na nag-inuman si Shenyi at ang kanyang mga kaibigan, nagtatanong ang kaibigan na nakangiti, Shenyi, nilapastangan ka ba ng aso mong iyon na si Fuyan? Totoo ba yon? Hindi niya alam na ikakasal ka kay Xi Huaishu. Galit ka ba? Nakangiti ang isa pang kaibigan, paano naman? Mahal na mahal niya si Shenyi. Pinakamatagal ay magtatampo lang siya. Dagdag pa, siya ay isang mahirap na hamak mula sa ibaba. Ang makakapit kay Shenyi ay isang biyaya na natamo sa walong buhay. Paano siya basta-basta bibitaw? Iyon ang tanging paraan niya para umakyat sa lipunan. Sumusubok ako sa loob ng 3 araw. Babagsik siya pabalik para humingi ng tawad. Sigurado si Shenyi sa loob ng 7 araw. Luhod siyang babalik para sa akin. Ginagamit niya lang ang katotohanang mahal ko siya para magtampo sa akin. Nagpasya ako. Kahit matupad ko ang hiling ni Huaishu, sapat na para makipag-divorce si Huaishu. Hindi ako basta-basta papasok sa bahay. Kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Nakita ni Xi Huaishu ang mukha niyang puno ng sama ng loob. Shenyi, kasalanan ko. Kung hindi ako biglang umuwi, hihingi ako ng tulong sa'yo. Hindi kayo mag-aaway dahil sa akin. Kasalanan ko lahat. Shenyi, kung magalit ka sa akin. Natuwa si Shenyi at dali-daling hinawakan ang kamay ni Xi Huaishu para aliwin siya. Okay na. Huaishu, napakabuti mo, hindi ka masisisi. Lahat ay kasalanan ni Fu Yanchen, masyadong maliit ang kanyang isipan. Ang isang taong galing sa maliit na lugar ay hindi pwedeng makipagsabayan sa mga nasa itaas. Ang kanyang mga kaibigan ay agad na nag-ingay. Hindi ko pinansin. Tahimik kong pinatay ang telepono. Sa gabi, pagkatapos kong maligo. Lumabas ako sa walk-in closet at nag-uulat ang butler, Young Master, nandito na si Miss Su. Bago pa man ako makasagot, pumasok si Suyan, nakasuot ng napakaikling berdeng damit na parang mansanas. Ang kanyang mukha ay walang kapintasan. Ang kanyang malalaki at maningning na mga mata ay tila nagsasalita, mahaba ang kanyang pilikmata, matangos ang kanyang ilong, at makintab ang kanyang mga pulang labi. Sa ngayon, umingiti siya at nagpapakita ng maputi at pantay na mga ngipin, parang isang anghel na bumaba sa lupa. Ang kanyang dibdib ay malago, ang kanyang baywang ay manipis at kaakit-akit, at siya ay napakakakit-akit. Hindi masasayang ang pagiging top star ni Suyan. Ang kanyang kagandahan ay talagang nasa pinakatuktok. Tinitignan ko siya na nakatulala. Noong bata pa siya, palagi siyang sumusunod sa akin. Pang Yuan-je, matagal na tayong hindi nagkita. Miss na miss kita. Pumikit siya at nagbigay ng tingin na maintindihan ng lahat ng lalaki. Dali-dali siyang umalis. Kakagaling ko lang sa ligo at hubad pa ang aking katawan. Nakasuot lang ako ng pambaba na gawa sa jade. Biglang namutla si Suyan. Namumula ang aking mukha sa hiya. Fang Yuan, bilisan mong bumaba. Napagtanto ni Suyan ang isang bagay at namula ang kanyang maliit na mukha. Ngunit kumindat pa rin siya na parang naglalaro at umiling. Hindi. Fang Yuan-je, matagal mo na akong hindi nayakap. Nangako ka na sa akin na magpapakasal na tayo. Ikaw ang aking magiging asawa, hindi ako nahihiya. Hindi ako nahihiya. Bakit ka nahihiya? Ngumuso siya at huminga sa aking tainga. Fang Yuan, naglinis na ako ng katawan nang dumating ako. Nararamdaman ko ang mainit na hininga sa aking tainga. Hinihinga ang kanyang mahinang halimuyak ng dalaga, biglang bumilis ang pagtibok ng aking puso. Sa puntong ito, teka, lalaki ka pa ba? Hindi ko na napigilan. Yumuko ako. Hinalikan ko ang kanyang malambot na mga labi. Mahina ang kanyang tugon. Nilagay ko siya. Dahan-dahan ko siyang inilapag sa kama, itinapat ang aking noo sa kanya, at humihingal. Ano? Ito ang unang pagkakataon na humalik si Suyan. Siya ay pinagpapala ng kanyang hitsura at husay sa pag-arte. Sa murang edad, napanalunan niya ang Golden 100 Flowers Award. Ang buong network ay may milyon-milyong tagasunod. Ngunit hindi ako nag-aalala. Tatanggapin siya ng Su Group, ang pinakamalaking entertainment company sa bansa. Ang kanyang ahente, bodyguard, makeup artist, at ay pawang mga tauhan ng Su Group. Hindi kailangang pasayahin ni Suyan ang mga mayayaman at kapitalista. Siya mismo ang pinakamalaking mayaman at kapitalista sa bansa. Ang mga script na iyon ay karaniwang ginawa para sa kanya. 5 taon na sa industriya, walang iskandalo at hindi kailanman nakikipag-arte sa mga eksenang may pisikal na interaksyon. Maaaring sabihin na siya ay isang sariwang hangin sa industriya ng aliwan. Tiningnan ko siya sa aking mga bisig,
napakaganda niyang bata, malalim akong huminga. Muli, malalim ko siyang hinalikan. Sa aking paggabay, naging mas bihasa siya. Sa gabing ito, ako ay partikular na banayad. Mahigpit akong hinawakan ng kanyang mga kamay, ang kanyang boses ay naging malaanghel. Sa kalagitnaan ng gabi, siya ay bumagsak sa aking mga bisig. Naksleep siya. May kaunting luha sa sulok ng kanyang mga mata. Ito ang unang beses na nakita ko siyang umiyak 15 taon na ang nakakaraan. Noon, ako ay 10 taong gulang, siya ay 8 taong gulang. Naglalaro kami ni Suyan sa parke at nakidnap kami. Nakulong kami sa isang abandonadong pabrika ng kemikal sa loob ng 7 araw at 7 gabi. Hindi mabilang na mga insekto, ipis at daga ang gumagapang. Siya ay nanginginig sa takot at umiiyak, at maaari lamang siyang makatulog ng mahimbing kung yayakapin niya ako. Natatakot din ako, ngunit tulad ng isang lalaki, patuloy akong nagbabantay at nag-aalo sa kanya. Mula noon, tila nagkaroon ng pagdepende si Suyan. Kapag nakita niya ako, agad siyang yumayakap sa akin. Hinahawakan ang aking damit at hindi bumibitaw. Ang kanyang kaawa-awang tingin ay talagang nakakalusaw ng puso. Kinabukasan, isang malaking balita ang sumabog sa buong network. Ang pambansang idolo na si Suyan. Na-finalize na ang kanyang kasal sa susunod na buwan. Ang balita ay ipinost mismo ni Suyan sa Weibo. Isa lang ang larawan. 2 kamay na magkahawak, daliri sa daliri. Ang caption ay, "See you next month." Sa loob lamang ng ilang minuto, ang mga komento ay lumampas sa 100,000. Ang trending topic ay sumabog. Ang paksa tungkol sa opisyal na anunsyo ng kasal ni Suyan ay umakyat na parang rocket. Nagising ako at ang idolo ay magpapakasal na. Sino ang lalaking iyon? Lumabas ka, nasaan ang aking 38 meter na espada? Umiiyak ako, nasira ang puso ko. Mula ngayon, 3 oras na ang pag-alis ng mga tagahanga. Paglipat ng tagahanga, paglipat ng tagahanga. Ano ang maganda sa paghanga sa isang idolo na magpapakasal? Sige na, ititigil ko ang paghanga sa loob ng 30 segundo. Pagkatapos ng 30 segundo, mahal ko pa rin siya. Tapos na ang aking kabataan. Umiiyak ako sa banyo. Hinuhulaan ko na ito ay tiyak na isang kasal sa negosyo. Nakikiramay ako kay Yanbao. Sa itaas, ang Sugroup ang pinakamalaking kapitalista sa bansa. Sino ang makakapilit sa kanya? Ang internet ay puno ng mga malungkot na sigaw, iba't ibang mga haka-haka, at mahihirap na panghuhula. Kasunod nito, ang opisyal na website ng Sushi at ang opisyal na website ng Fuchsia Group ay naglabas ng sabay-sabay na pahayag. Nagsalubungan muli ang buong network, diretsong umakyat sa unang pwesto sa trending. Nang malaman kung sino ang katuwang ni Suyan. Siya ang pinakamatandang anak ng Fuchsia Group, ang prinsipe na walang kapantay, ang mga panlalait sa internet ay nabawasan ng malaki. Mas marami ang mga pagbati para sa bagong kasal. Sa mga nakaraang taon, ang tunay na pagkatao ng prinsipe ng Fuchsia ay puno ng walang katapusang pag-usisa at haka-haka. Ang opisyal na anunsyo na ito ay hindi pa rin nagbanggit ng pangalan ng prinsipe. Lalong pinukaw nito ang gana ng buong network. Bumalik ako sa Fuchsia Group para magtrabaho. Sa pangalan, ako ay Vice President. Sa ngayon ay isang nakaupong posisyon lamang. Kailangan ko lang dumalo sa mahahalagang pagpupulong at gumawa ng detalyadong tala. Pagkatapos ng trabaho, tumingin si Pei Hu sa rearview mirror, young master. Ang Wensha store ay tumawag lang, dumating na ang custom-made suit mula sa ibang bansa, nagtatanong kung direktang ipadala sa mansyon. Nakaupo ako sa likod, tahimik na sinabi, hindi na kailangan. Hindi malayo ang Wensha store, dumiretso na lang tayo para kunin ito. Agad na nag-turn si Pei Hu. Sige, young master. Pagdating sa Wensha store, personal na inabot ng store manager ang isang puting suit gamit ang 2 kamay. Sir, itong puting suit ay personal na dinisenyo ng international master na si Simon. Dumating ito mula sa Paris. Siguradong maganda ang dating mo kapag suot mo ito. Tumango ako at sinubukan ito. Sa pagkakataon, pumasok si Shen Yi kasama si Xi Huishu. Nakita niya akong nakasuot ng puting suit. At napatigil sandali. Oh, hindi ba ito ang deputy manager? Sumungit si Xi Huishu, bakit, pagkatapos matanggal sa Shenshai? Naghanap ka ng trabaho sa bridal shop. Bahagyang tumingin si Pei Hu sa kanya. Hindi ko siya pinansin. Tumingin ako sa salamin at nag-ayos ng aking kurbata. Napaigtad si Shen Yi at nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Fu Yanshen, bakit ganyan ang suot mo? Ito ba ay suit? Tahimik akong sumagot, ito ay suit. Napalakas bigla ang kanyang boses. Saan mo nakuha ang pera para sa ganito kagandang suit? Alam mo ba na ito ang pinakamataas na antas na bridal shop sa Haishi? Kahit ordinaryong suit, nasa 6 na numero ang presyo. Tiningnan ko siya mula sa itaas pababa. Bahagyang nakangiti sa aking mga labi. Oh, ganun ba? Tapos ano? Natigilan si Shen Yi at hindi makasagot. Si Xi Huishu ay tumingin sa akin na may masamang tingin. Matapos pagmasdan ako ng matagal, bigla siyang nagkaroon ng ideya. Nanlalabo ang kanyang mga mata. Hinila niya ang braso ni Shen Yi, hindi ko akalain.
Sister Shenyi, si Fu Yanshen ay nanghiram ng pera para sa ganito kagandang suit. Siguradong nakaloon siya. Gusto niyang nakawin ang kasal, di ba? Shenyi, ikakasal na tayo sa loob ng 2 buwan. Kung talagang sasama ka sa kanya sa kasal, mawawala ang lahat ng aking reputasyon. Narinig ito ni Shenyi at nagalit. Tiningnan niya ako ng masama. Fu Yanshen, hindi ko inaasahan na ganito ang plano mo. Sinabi ko na sa'yo na ikaw lang ang mahal ko. Mayroon akong mga dahilan kung bakit ako magpapakasal kay Uncle Huai. Bakit hindi mo maintindihan? Alam mo ba, Shenyi, paulit-ulit mong sinasabi na mahal mo ako. At magpapakasal ka kay Xi Huaishu dahil mayroon kang mga dahilan, pero ano ang nasa isip mo? Pagnanakaw ng kasal. Shenyi, talagang iniisip mo ba na wala kang ibang mapagpipilian kundi ako? Hindi ba? Tinitignan ako ni Shenyi ng may katiyakan. Nagsama tayo ng napakaraming taon. Sino ang hindi nakakaalam na iyo ako? Naghintay siya saglit bago nagpatuloy. Paano mo kaya basta-basta makakalimutan? Sige na, Fu Yanshen, huwag ka nang magkagulo. Ibibigay ko sa iyo ang aking pangako. Magpapakasal ako kay Huai para tulungan siyang makuha ang posisyon ng tagapagmana ng pamilyang Xi. Pagkatapos, makikipaghiwalay ako sa kanya. At magpapakasal ako sa iyo. Kung magpapatuloy ka pa sa pagkakagulo, baka totoong magpakasal ako kay Huai. Huwag kang magsisi. Wala akong panahon para makipag-usap pa sa kanya. Naglakad ako palabas. Shenyi, ang utak ay isang magandang bagay. Kung may sakit ka, magpagamot ka. Nagulat si Shenyi. Gusto niyang habulin ako, ngunit mahigpit siyang hinawakan ni Xi Huaishu. Tanging sa aking likod lamang siya makakasigaw, Fu Yanshen, ikaw ay isang bastos. Sasabihin ko sa iyo, kung hindi ka babalik sa loob ng 1 linggo para humingi ng tawad, hindi kita mapapatawad habang buhay. Hindi pa ako nakakauwi, nagpadala na ng mensahe si Xi Huaishu. Fu Yanshen, huwag kang maging kampante. Kapag nagpakasal na si Shenyi sa akin, mayroon akong 100 paraan. Para hindi siya makipaghiwalay. Siya ay magiging aking asawa lamang. Fu Yanshen. Zeze, napakakawawa mo. Sumagot ako sa likod ng sasakyan nang hindi nag-isip. Binabati kita, kapatid. Ang iyong asawa, siyang natulugan ko ng 5 taon, napakagaling niya. Nagulat ang kabilang partido at nag-vibrate ang telepono ng walang tigil. Lahat ay mula kay Xi Huaishu. Nagalit at nagmura ang mga mensahe. Ngumisi ako at hindi ko na pinansin. Direkta kong binura. Malapit na ang kasal, nag-post pa rin ako sa group chat ng aming mga kaklase sa universidad. Nakasama ko sila ng ilang taon at maayos naman ang pakikitungo sa ilang kaklase. Siyempre, hindi ko binanggit ang pangalan ni Suyan, kung hindi, kahit ang pinakamalapit kong kaibigan ay hindi maniniwala. Hindi ko inaasahan na sasabog ang group chat. Ang aking kasama sa kwarto na si Kim Yunshan ay nag-add kay Shenyi. Diyos ko! Naghiwalay kayo pagka-graduate ng universidad. Hindi ko inaasahan na kayong dalawa ay nagtagumpay. Nag-react ang iba pang kaklase. Si Fu Yanshen ba ay nagligtas ng Milky Way sa nakaraang buhay? Ang ating dating kilalang si Shen, ang kasalukuyang si na si Shen, ay talagang magpapakasal sa kanya. Wow, Yanshen is really on a roll. At least he saved himself 30 years of struggle. So envious, I could see right. I just saw. Oh no, this is a big misunderstanding. I was just about to type, let's get married. Shenyi had already sent it first. Ed, Su Yanshen, what do you mean you are this? I never agreed to marry you. Are you forcing me to marry you? I already said I'd marry Uncle Huai first. Stop this nonsense. If you dare to crash the wedding, I'll never forgive you. The class group chat is going crazy. Breaking news. Or Shen. Big Beauty Shen is marrying the young master of the Xi family. Su Yanshen. I didn't expect you to resort to such a forceful marriage tactic. Have you no shame? Suddenly, a few classmates who were at odds with me chimed in. Wow, I didn't realize Su Yanshen was this kind of person. Liu Shen is marrying the young master of the Xi family. He's forcing her to marry him here. He'll do anything. Wait, haven't you noticed? The date is the 18 May at Cloud Top Grand Hotel. Isn't that the wedding day and venue for the national goddess Su Yinhao? I heard Cloud Top Grand Hotel has announced it's temporarily closed to the public and not accepting any reservations. It's only hosting the wedding of Su Yinhao and the eldest young master Fu. Could she be saying she's the heir to Fu group? Kim Yunshan at Fu Yanshen. Is it true? If you say so, I'll believe it. After thinking about it, I still replied, it's true. They said I'm Fu Yanshen's classmate, so security will let me in. The group chat went silent for 3 seconds. Then it exploded again. This Fu Yanshen, the pure maiden sect leader, Fu Yanshen, is not worthy. We, his classmates, all know Fu Yanshen barely had 2,000 yuan for his entire college life. His clothes and shoes were all from street stalls. If he's the Fu here, then I'm the richest person in the world. Shenyi, Fu Yanshen. Even if you want to injure me, you don't need to make up such ridiculous stories.
The Fu family and the Su family. Even our Shen family can't compare to them. How dare you? I don't believe it. After saying that, I turned off early phone. I'll check it later. During this period, the internet was buzzing with intense hype, and various media outlets were scrambling to report. The trending searches continued to pour in. The Ian fans on the internet were flooding the comments with blessings. Shen Yibio called many times, but ignored them all and blocked his number. Time quickly passed, and it was the 18 Mie. On the wedding day, major portal websites and entertainment media were almost all in. The massive fan base surrounded the Cloud Top Grand Hotel, 3 layers deep, shouting, "May you be happy. Sister is the most beautiful. Wishing you joy." Of course, besides the guests and staff, this media and losses. Hindi ako makapasok sa loob ng hotel. Nakatayo kami ni Suyan sa lounge sa pinakamataas na palapag ng hotel, naghihintay lang sa pagsisimula ng banquet. Sa sandaling ito, si Suyan ay kasing ganda ng panaginip. Ang kanyang mga mata ay parang mga puso. Ang balat niya ay parang dugo, at ang isang piraso ng puting wedding dress ay ang kanyang mahaba at balingkinitang hugis ng katawan. Pinapakita ng malinaw. Kuya Enchon, lumingon siya. Mula sa akin, kumindat siya ng mapaglarong mata. Maganda ba? Maganda. Hindi ko naisip, niyakap ko ang kanyang manipis na baywang at yumuko para halikan siya. Namumula ang pisngi ni Suyan. Hinigpitan niya ang aking baywang ng malakas. Masakit ito kaya dali-dali akong kumalas. Tumawa si Suyan. Humph, kagabi ay pinahirapan mo ako hanggang hating gabi, hindi pa sapat. Kuya Yanshen, alam mo lang na apihin ako. Tumawa ako ng malakas at agad siyang niyakap sa aking mga bisig. Hindi sapat. Hindi sapat sa buong buhay ko. Mas lalong namula si Suyan. Isinubsob niya ang kanyang ulo sa aking dibdib. May ngiti sa sulok ng kanyang mata. Kuya Yanshen, lalo kang nagiging hindi seryoso. Sa harap ng iyong asawa, bakit kailangan mong maging seryoso? Ang aking kamay ay nasa kanyang manipis na baywang, dahan-dahang umakyat at huminga sa kanyang tainga. Kung gayon, gusto mo bang maging seryoso ako o hindi seryoso? Nanginginig si Suyan. Namumula siya, tumayo sa dulo ng kanyang mga paa at halikan ang aking pisngi. Menika. Pagkatapos niyang sabihin ito, tumawa siya na parang demonyo at lumayo ng mapaglaro. Hihigitin ko sana siya. Nagring ang telepono. Kinuha ko ang telepono at nakita kong ang aking matalik na kaibigan sa kolehiyo. Tumawag si Kim Yunshan. Pinindot ko ang sagot at agad kong narinig ang kanyang malakas na boses. Sabi ko, kapatid, hindi ka mapagkakatiwalaan. Nandito na talaga ako sa harap ng Cloud Top Hotel. Puno ng mga security guard sa harap. Hindi ko malinaw na nakikita. Puno ng media at mga tagahanga ang eksena. Hindi ba ako itatapon sa publiko? Hindi ako makapasok. Nanginig ang mga binti ko. May ilang kaklase pa na gustong manood ng gulo. Normal na umalis na sila. Pero ang mga babaeng iyon ay hindi dapat pansinin. Gusto lang nilang pagtawanan ka. Dati siyang kasama ko sa kwarto, madalas kaming maglaro ng basketball. Nagpupuyat kami para umakyat sa ranggo, ang relasyon namin ang pinakamatamis. Natawa ako agad. Tingnan mo ang takot mo. Kailan kita niloko? Sige na. Bumaba ako agad para sunduin ka. Ito ay orihinal na para lamang kay Peihu na bumaba. Ngunit upang ipakita ang kahalagahan sa kaibigan. Nagpasya pa rin akong bumaba ng personal. Puno ng mga bisita ang lobby sa ibaba. Kalahati ng mga celebrity sa entertainment industry. Halos lahat ay dumating na. Siyempre, hindi ako kilala ng mga taong ito at walang kumakausap sa akin. Nang dalhin ko si Kim Yunshan sa lobby, isang kaklase na dumalo sa kasal sa pangalan ng isang kaibigan, ang tanging pagkakakilanlan. Dapat silang pumasok kasama ang kanilang mga matatanda. Si Vice Xiao ay nagpadala ng business invitation sa mga kasosyo, kahit na si Gan Feng ay nagtatrabaho sa isang kumpanyang nasa industriya. Ngunit siya rin ay isang mayaman na pangalawang henerasyon. Si Shen Yi ay nagmamadaling lumapit sa akin at hinawakan ang aking kamay. Huwag ka nang magulo, Yen. Hindi ko inakala na gagawin mo ang lahat ng ito para habulin ako. Nakapasok ka sa Yunding Grand Hotel. Alam mo ba kung anong araw ngayon? Ito ba ang lugar na pwede mong puntahan? Kung talagang magagalit ang pamilyang Fu at pamilyang Su, hindi kita mapoprotektahan. Binitawan ko ang kamay niya. Tumawa ako ng malamig, paano? Miss Shen, kung pwede kang pumunta, hindi ba ako pwede? Tiningnan ako ni Qian Feng, ang kanyang mga mata ay puno ng pangungutya. Oh, ito ba ang aso ni Miss Shen? Hinahabol pa ang tao hanggang dito. Ang seguridad sa Yunding Grand Hotel ay hindi maganda. Anong klaseng aso't pusa ang nakakapasok dito? Si Kim Yunshan ay napahiya, namumula ang mukha habang nakatingin kay Qian Feng. Qian Feng, anong ibig mong sabihin? Lahat tayo ay kaklase, kailangan mo bang magsalita ng ganun kasama? Si Yan din ang nagpasok sa akin kanina. Baka siya nga ay ang pinakamatandang anak ng pamilyang Fu. Medyo wala siyang kumpiyansa, bumaba ang kanyang boses. Agad na napangiti si Qian Feng. Parang narinig niya ang pinakanakakatawang biro.
Hindi ako nakakarinig ng tama. Si Fu Yanchen ay ang pinakamatandang anak ng pamilyang Fu. Hindi mo nakikita kung ano siya noong kolehiyo. Siya ba ang pinakamatandang anak ng pamilyang Fu? Karapat-dapat ba siya? Bilang pangulo ng Student Council noong kolehiyo, ipinapaalala ko sa inyo na umalis na kayo. Hindi ito ang lugar para magwala kayo. Nang magsalita ako, biglang pinutol ni Shen Yi ang aking sasabihin. Tama na. Fu Yanchen, huwag mong isipin na kung maligaya ka, ikaw na ang tao ng pamilyang Fu. Naging kasama mo ako ng napakaraming taon. Hindi ko ba alam kung anong klaseng tao ka? Umalis ka na. Huwag mo na akong dadayain pa. Ngumiti ng matagumpay si Xi Huaishu sa akin. Miss Shen Yi, anong karangalan pa ang ibibigay mo sa isang taong masama ang moral? Tiningnan niya ang mga security personnel na nakatayo sa malayo. Napakasama nito. Mukhang hindi ordinaryo ang taong ito. Paano siya naging magnanakaw? Ito ang kasal ni Yang Master Fu at Su Yin. Paano nila pinapasok ang ganitong tao? Mahina lang. Napakabihira ang mga nakakapasok. Bago pa man malinaw ang mga bagay, huwag muna kayong huhusga. May punto ka, baka naman pinagbibintangan lang. Kakaunti ba ang ganitong mga bagay sa entertainment industry? Dala na ni Black Fox ang mga security personnel. Dahan-dahan silang lumapit, ngunit hanggat walang utos mula sa akin, maaari silang maghintay muna. Wala akong nakitang takot. Patuloy akong nakangiti habang nakatingin kay Xi Huaishu. Xi Huaishu, may mga bagay na pwedeng sabihin, may mga bagay na hindi. May mga salita kang pwedeng itapon, may mga salita kang hindi. Ang okasyon ngayon, hindi mo pwedeng basta-basta sabihin. Napag-isipan mo na ba ang mga kahihinatnan? Si Xi Huaishu ay walang reaksyon sa seguridad. Ang aking hindi pagpansin na reaksyon ay lubos na nakagulat sa kanya. Paano? Hindi ka ba lalaki? Kung ginawa mo, bakit hindi mo aminin? Gusto mo bang tulungan kitang alalahanin kung paano ka pinalaya sa kumpanya ng Shenshe? Ang relos ko ay 600,000. Hindi ba't ikaw ang nagnakaw? Huwag mo akong subukang lokohin. Mayroon akong testigo. Pagkatapos sabihin ito, tumingin siya kay Shen Yi. Shen Yi Jai, sabihin mo. Ninakaw ba ni Fu Yanchen ang relo ko? Medyo nag-aalangan si Shen Yi. Nagmamadali si Xi Huaishu. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Shen Yi. Shen Yi Jai, magsalita ka. Kailangan mo bang gawin ito kay Fu Yanchen, isang walang silbi? Para mapahiya ako sa harap ng lahat. Nang marinig ito ni Shen Yi, nawala agad ang pag-aalinlangan sa mukha niya. Maaari akong magpatotoo. Si Fu Yanchen ang kumuha ng relo ni Xi Huaishu. Ang relo na nagkakahalaga ng 600,000 yuan. Pinili ko lang na hindi mag-report sa pulis dahil sa ating matagal ng pagkakaibigan. Fu Yanchen, lumuhod ka na ngayon at humingi ng tawad kay Xi Huaishu. Maaari kong sabihin kay Huaishu na huwag na itong ipagpatuloy. Si Qianfeng ay natuwa at sumali sa usapan. Itinuro niya ako. Maaari ko rin itong patunayan. Magkaklase kami ni Fu Yanchen sa kolehiyo. Ang mga damit na suot niya noong kolehiyo ay mula sa mga tianj na ilang daan lamang ang halaga. Walang pera ang pamilya ni Fu Yanchen. Saan siya kukuha ng pera para bumili ng ganoong kamahal na damit? Siguradong ibinenta niya ang relo at ipinambili ng mga bagong damit na ito. At nagpapakitang tao pa siya rito. Huwag kayong magpadala sa kanya. Nang marinig ito ng lahat, tahimik muli ang buong paligid. Marami ang naniwala at marami ang tumingin sa akin ng may pagkutya. Naisa nang humarap ni Qin Yunshan para ipagtanggol ako, ngunit hinawakan ko siya. Sa sandaling iyon, ang tatlong pinuno ng pamilya Xi, Qian, at Shen ay lumabas din mayroon silang pag-aalala na ang mga anak nila. Sa teritoryo ng pamilya Fu ay biglang kumilos na maaaring maging sanhi ng galit ng pamilya Fu. Nais nilang pumigil. Ngunit ngayon, tila hindi ito kasalanan ng kanilang mga anak. Kung mahuli nila ang isang taong may masamang ugali na sadyang nanggugulo, maaaring makakuha pa sila ng pabor mula sa pamilya Fu. Nang maisip ito, gumaan ang kanilang pakiramdam. Pagkatapos ay may interes silang napanood ang lahat ng nangyayari. Agad na sinabi ni Shen Yi, Fu Yanchen, may sasabihin ka pa ba? Bakit hindi ka pa lumuluhod at humihingi ng tawad? Umalis ka na. Hihintayin mo pa bang ang pamilya Fu ang humuli sa'yo? Humingi ka ng tawad. Umalis ka. Malamig ang tingin ko at direktang sinampal ko siya sa pisngi. Natahimik ang buong bulwagan. Lahat ay nanlalaki ang mata sa hindi makapaniwalang pagtingin. Paano siya naglakas na manakit sa kasal ni Yang Master Fu at Su Yin? Nababaliw na ba siya? Namilipit sa sakit ang mukha ni Shen Yi, nanlalaki ang mata. Hindi siya makapaniwala. Fu Yanchen, paano mo nagawang sampalin ako? Matalim ang kanyang tinig, nagbago ang tono. Walang pakialam sa akin kung sinampal ko siya. Hindi na kailangan pang pumili ng araw. Nagsigawan si Xi Huaishu, sumugod para hawakan ang kwelyo ko. Fu Yanchen, nababaliw ka na ba? Paano mo nagawang sampalin si Shen Yi sa kasal ng pinakamatandang anak ng pamilya Fu? Tumigil ka na. Kunin mo na yang baliw na yan. Sa tiyan niya, sinipa ko si Xi Huaishu na parang hipon. Niyakap niya ang tiyan niya habang gumugulong sa lupa, sumisigaw sa sakit.
Ang kanyang suite ay puno ng alak at basag na salamin. Naging parang halimaw siya. Ang lahat ng bisita ay natigilan. Sino ba tong taong to? Sa teritoryo ng pamilyang Fu, napaka-arogante. Walang nangahas na lumapit. Wala ring nangahas na pigilan siya. Ang ilang matatalino, nakatingin sa tahimik na security personnel sa paligid, ay may hinala na. Habang nakikita nila si Xi Huaishu na gumugulong sa lupa, hindi nila napigilang magpakita ng kasiyahan. Nakatingin lang ang iyong asawa, si Fuyan, sa tabi. Sabi ni Fuyan, baliw ka na ba? Tumigil ka na. Gusto mo ba talaga siyang patayin? Kung hindi ka titigil, hindi kita mapapatawad habang buhay. Si Fang Yuan ay patuloy na umatras, nanginginig ang mga labi. Sabi ni Fuyan, Fang Yuan, baliw ka na ba talaga? Talaga bang naglakas loob kang gawin to dito? Hindi mo ba iniisip ang buhay mo? Alam mo ang aking kakayahan sa pakikipaglaban. Noong nasa college ako, sumali ako sa martial arts club. Kaya kong talunin ang 5. Kilala ako bilang si Biaohan. Sinasabi ko sa iyo kung sila ay nasaktan mo. Hindi mo na ako masasaktan. Napatawa ako sa sinabi mo. Kung hindi ka nagsalita, halos makalimutan na kita. Humarap ako at sinampal siya pababa. Sumugod at sinipasipa ko siya. Ah, wag na. Masakit. Wag mo akong sasaktan sa mukha. Masakit. Wag mo akong sasaktan sa mukha. Kuya, nagkamali ako. Ikaw ang aking kuya. Ipagmamakaawa ko sa iyo, tumigil ka na. Ang dating asawa, ang kasalukuyang asawa, ang ama ng kasalukuyang asawa ay galit na galit. Sinubukan nilang hilahin ako, ngunit ang security personnel ay sadyang o hindi sadyang humarang sa kanila. Tanging pagtalon at pag-aalala na lang ang kaya nilang gawin. Hindi na makatarungan. Bakit niyo kami pinipigilan? Kunin mo na ang baliw na yan. Nakilala ako ni Madam Shen. Dati, tinutulan ni Gongli ang aking relasyon sa kanyang anak. Inisip niyang hindi ako karapat-dapat sa kanyang mahal na anak at hindi niya ako tinuring na mabuti. Ngayon, nakikita niya akong napaka-arogante at walang galang. Sinira ko ang kasal ng tagapagmana ng pamilyang Fu at sinaktan pa ang kanyang mahal na anak, mas lalo siyang nagalit, namumula ang mga mata. Fuyan, ikaw na bastos. Tumigil ka na. Lumuhod ka agad at humingi ng tawad. Maaari pa naming pag-isipan na patawarin ka. Kung hindi, sa isang iglap, nagalit ka sa 3 pamilya, Shen, Xi, at Qian. Hahayaan kitang walang kapangyarihan sa Haishi. O hindi, kami mismo ang magpapakulong sa'yo. Hahayaan naming mabulok ka sa bilangguan. Sa sandaling iyon, dumating si Fu Xiao kasama ang malaking grupo. Isang maringal na pagdating. Napakalaki ng iyong boses. Sa teritoryo ng aming pamilyang Fu, naninirang puri at nagkakalat ng maling impormasyon. Bantaan ang nag-iisang anak ng pamilyang Fu, at gusto mong ang tagapagmana ng aming pamilyang Fu ay lumuhod at humingi ng tawad sa inyo. Sino ang nag-imbestiga sa unang 3 pamilya? Ano sila? Lumabas siya na nakasuot ng suit na parang tumor na may kunot sa noo. Si Suyan ay nakahawak sa braso ng kanyang ama, nakalahating hakbang sa likod. Lahat sila ay mga senior executive ng Fu Group, mga senior executive ng Su Group at ilang negosyante. Ang mga taong ito ay maaaring maging sanhi ng pagyanig sa buong industriya ng negosyo ng High City. Ang kanilang presensya ay tulad ng 10,000 kabayong sumasalakay, lahat ay nabigla. Nakakagulat. Ano, Fu Yanchen? Siya ba talaga ang prinsip ng Fu Group? Paano ito posible? Lahat ay natulala. Ang mundo ng aking ama ay biglang naging blanko. Ang kanyang utak ay lubusang nag-freeze. Si Fu Yanchen ay ang prinsip ng Fu Group. Gusto niyang pakasalan si Suyan? Hindi maaari. Paano niya mapapangasalan ng iba? Ang mukha ni Fang Feng ay namutla at ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Fu Yanchen, sa kolehiyo, ang kanyang baon ay hindi lalampas sa 2,000. Paano siya naging anak ng pinakamayamang tao sa High City? Hindi possible. Dapat may mali. Paano ito nangyari? Si Qin Yunshan ay natulala rin, tinitingnan ako ng malabo. Ama ni Shen. Ama ni Xi. Ang 3 pamilya ay nawalan na ng pag-asa, lahat ay mukhang patay na abo. Lumapit ako kay Fu Xiao, tinitingnan siya ng kakaiba. Fu Xiao, hindi mo sinadyang dumating sa tamang oras. Si Fu Xiao ay tumawa ng malaki. Tinaasan ko siya ng kilay ng walang pagpipigil. Pagkatapos ay bumaling siya at kinuha ang kamay ni Suyan. Umubo si Fu Xiao at tiningnan ang 3 pinuno ng pamilya na tila malamig na kulay. Nagpatuloy siya sa kanyang pagbabanta. Sino ang inaasahan ko? Dumating sa teritoryo ng aking Fu family. Hindi niyo binibigyang pansin ang aking Fu Shaijichen. Ang inyong 3 pamilya, aling pamilya? Wala akong share. Aling pamilya ang hindi nakikipagtulungan sa aking Fu family? Aling pamilya ang hindi tumatakbo sa ilalim ng aking Fu Xiao? Ngayon ay naglalakas loob kayong guluhin ang aking anak. Binibigyan ko ba kayo ng mukha? Ito ang pagiging tao. Hindi ka maaaring laging nakatingala sa iyong ilong. Ngayon, ang anak ko, si Fu Xiao, ay inapi. Kung siya ay ordinaryong mamamayan lamang. Hindi ba kayo mga pamilya ang manunupil sa kanya?
Pagkatapos, sinabi ni Fu Xiao ang isang napakagarbo na pangungusap, malamig na ang panahon, dapat na kayong tatlong pamilya ay malugi. Nang nakikipag-ayos si Fu Xiao sa ibang bansa, ang kanyang ulo ay natutukan ng baril. Anong malalaking bagyo ang hindi niya naranasan? Madali siyang makapagbigay ng mga banta. Makinig kayong lahat kung sino pa ang maglalakas loob na makipagnegosyo sa tatlong ito. Huwag ninyong sabihin hindi ko binigyan ng mukha si Fu Xiao. Si Fu Xiao ang pinakamayamang tao sa High City at isa sa nangungunang 5 pinakamayamang tao sa Huaxia. Ngayon, ang Fu family ay mabilis na lumalawak sa ibang bansa at hindi imposible na maging pinakamayamang tao sa Huaxia. Punong guro, nalilito ako, hindi ko alam. Ang batang master ng Fu ay ang iyong anak. Nagkamali ako. Talaga akong nagkamali. Siyempre, ikaw ay mapagbigay. Ang buong pamilya Shen ay umaasa sa Fu Shi para mabuhay. Pakiusap, bigyan mo kami ng daan upang mabuhay. Ang pinuno ng pamilyang Xi. Hinila niya si Xi Huaishu na nagpapanggap na patay at sinampal ito sa mukha. Si Xi Huaishu ay isa sa kanyang mga anak na ipinanganak sa labas ng kasal. Sa huling pagkakataon, ang kaguluhang kanyang nagawa ay nagdulot ng malaking bayad sa pamilyang Xi. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang isama sila. Ang buong pamilyang Xi ang isasakripisyo. Gusto na niyang patayin ang rebeldeng anak na ito. Ito ay isang walang kwenta. Bakit ka nakasakit sa nakababatang master ng pamilyang Fu? Ang buong kayamanan ng aming pamilyang Xi ay hindi kasing halaga ng isang kuko sa pamilyang Fu. Nag-akusa ka pa sa kanya na nagnakaw ng iyong relo. Ikaw na bulag na aso, mabilis na lumuhod. Yumuko at humingi ng tawad sa nakababatang master. Tinadyakan niya ang tuhod ni Xi Huaishu. Bumagsak si Xi Huaishu sa lupa na may malakas na tunog. Mabilis siyang bumangon at nagpalit sa pagluhod at paggapang patungo sa akin. Master Fu, nagkamali ako. Masyado kang mababa. Hindi ko alam. Ikaw ang prinsipe ng pamilyang Fu. Pakiusap, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Hindi na ako muling magtatangka. Ang pinuno ng pamilyang Qian ay mas lalo pang pinagdukot ang ulo ni Fang Yuan at sabay na lumuhod. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis. Master Fu. Lahat ito ay si Fang Yuan. Ang batang ito ay walang pakundangan. Uwi ako at babaliin ang kanyang mga binti. Paalisin siya sa pamilya. Siya ay dating kaklase ng nakababatang master ng pamilyang Fu. Pagkakaibigan sa pagitan ng mga estudyante. Pakiusap, master ng pamilyang Fu, gamitin ang iyong mataas na lugar upang magbigay ng daan. Si Fu Xiao ay nagbalasa ng kanyang mga kamay sa likod, tumingin sa kanila mula sa itaas, at ang kanyang mga mata ay malamig. Huli na, mahinang sinabi ni Fu Xiao ang dalawang salita, at pagkatapos ay nagwagayway ng kanyang kamay. Pei Hu, itapon mo itong mga walang kwentang tao sa labas. Pei, ano ang bagay na ito? Si Pei Hu agad na nagdala ng isang malaking grupo ng mga security personnel. Kinontrol ang ilang tao. Gayunpaman, sila ay sumigaw at humingi ng awa habang sila ay hinihila palabas. Ang banal na doktor sa wakas ay nagkamalay at umiiyak na sinubukang akitin ako. Liu Ruyan, nagkamali ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang iyong mga problema sa pamilya? Kung sinabi mo sa akin ng mas maaga, paano ako magiging ganito sa'yo? Nalito lang ako kanina. Pakiusap, sabihin mo kay Tio Fu na pakawalan ang aming pamilya. Liu Ruyan, mahal talaga kita. Paano mo mapapangasalan si Suyan? Liu Ruyan, hindi ako magpapakasal. Sinabi ni Suyan na pumayag akong pakasalan ka. Liu Ruyan, ikaw, sabihin mo ang isang bagay. Ngunit gaano man sila magsumikap, sila pa rin ay sa pilitang kinaladkad palabas na parang mga patay na aso. Mahinang hinawakan ni Suyan ang aking kamay, tumingin sa akin na may pulang mga buko, at malumanay na nagsalita. Asawa, masakit ba? Hindi masakit. Nagsisinungaling ka. Sumini siya at kinuha ang isang piraso mula sa waiter. Dahan-dahan niyang pinunasan ang aking mga daliri. Kailan pa kinailangang gawin ng isang tao ang ganitong bagay? Hayaan mo na lang si Pei Hu. Ikaw ang aking nobyo ngayon. Ang mga kamay ay para hawakan ako. Hindi ba marumi ang pag-atake sa mga taong iyon? Pupunta na ako. Ang mga salitang ito. Mas kakit-akit pa sa 100 matatamis na salita. Agad kong inilagay ang aking braso sa paligid ng kanyang baywang at mumiti. Sige na, susundin ko ang sinabi ng asawa ko. Susunod, si Pei Hu ang gagawa nito. Nagbabahagi, nag-aaway, at nanggugulo sa akin na parang mga bata. Pabulong na sinabi, bata, hindi ba't napakagwapo ng paglabas ng tatay mo? Tiningnan ko siya ng may paghamak. Nakakuha ako ng perpektong marka para sa kanyang kalokohan. Si Xiao, bilisan mong ngumiti at mag-asikaso sa mga bisita. Si Qin Yunshan ay kinakabahang nakatayo sa gitna ng bulwagan, medyo hindi alam kung ano ang gagawin. Nagmadali akong lumapit at hinila siya. Sige na, huwag ka nang matulala. Uminom tayo ng marami mamayang gabi, magkapatid. Pagpapakilala ko sa iyo ng isang magandang bridesmaid. Si Qin Yunshan ay nasasabik na kinukuskos ang kanyang mga kamay, handang gawin ang lahat. Kapatid, ang kasal ay nagpatuloy tulad ng dati.
Ang karangyaan nito ay nakapagpagulat sa lahat ng mga bisita. Sa araw na ito, ang aking kasal kay Suyan ay umuko pa sa mga pangunahing balita ng iba't ibang media. Ang tunay na pagkatao ng tagapagmana ng Fuji Group ay sa wakas ay nahayag. Nang makita ng mga tagahanga ang aking gwapong mukha, agad silang sumigaw ng kanilang paghanga. Nagpadala sila ng taos-pusong pagbati. Iba't ibang mga detalye sa kasal ang isa-isang ibinunyag, kabilang ang tatlong pamilya, Shen, Qian, at Si, na nasa kasal. Ang mga akusasyon at panggigipit sa tagapagmana ng Fuji ay nailantad din ang buong network ay muling sumabog. Ano ang ganitong malaking drama ng taon? Ang dating kasintahan ay nag-akusa sa bagong kasal na nagnakaw ng gamit sa kasal ng kasalukuyang kasintahan. Ang Shen ba ay may problema sa utak? Ang tagapagmana ng Fuji ay nagnakaw ng iyong relo na 600,000 yuan. At kulang ka ng kaunti. Ang tatlong pamilya, Si, Shen, at Qian, ay nabubuhay lahat sa Fuji. At naglakas loob silang tratuhin ng ganito ang nakababatang master. Ang tatlong pamilya, Shen, Si, at Qian ay tapos na. Dapat ay nawasak na ang mukha ni Shenyi. Ang pagkakaroon ng anak ng pinakamayamang tao ay tuluyang nawasak. Binigyan ko ng perpektong marka ang operasyong ito. Haha! Ang mga tagahanga na nangangahas na mang-api sa ating bayaw ay dapat na matatag na tumutol sa mga produkto at serbisyo ng tatlong pamilyang ito. Ang mga kaibigan ni Shenyi at ang aking mga dating kaklase ay kumalat sa balita. Ang bawat isa ay nabigla at naging tulala. Wala ni isa sa kanila ang nag-isip na sa kanilang paningin. Ang tila may mahirap na pamilya na magsasaka ay anak pala ng pinakamayamang tao. Nararamdaman nilang hindi totoo ang lahat. Para bang nananaginip sila. Ang mga tunay na mayayaman ay mahinahon, mapagpakumbaba at simple. Sa grupo ng unibersidad, ang mga kaklase na dati akong kinutya ay sunod-sunod na humingi ng paumanhin sa akin. Hindi ko sila pinansin. Nagbigay sila ng kanilang paumanhin. Hindi ko kailangang magpatawad. Kinabukasan, pagkalabas ko lang sa kama at bumaba. Agad na nagulat si Fu Li sa akin ng magalang. Ang pinakamatandang binata, ang dalagang si Shen, ay nakaluhod sa labas ng estate. Sinabi niyang hindi siya alis hanggat hindi kanya nakikita. Tumango ako. Sige, alam ko na. Nang lumabas ako ng estate, si Shen Yi ay nakaluhod sa lupa, ang kanyang mga mata ay namumula at namamaga. Nakita niyang lumabas ako. Nagliwanag ang kanyang mga mata, dali siyang gumapang papunta sa akin, gustong hawakan ang aking mga binti. Yuan, nagkamali ako. Alam ko talaga. Nagkamali ako. Hindi ko dapat siniraan ka sa kasal. Hindi ko dapat pinayagan ang aking pamilya na kasal si Huaishu. Sige na, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, okay? Ngumisi ako at tiningnan siya. Shenyi, hindi mo lang alam ang iyong pagkakamali. Alam mo lang na huli na para sa iyong pamilya, Shen. Tumingala siya, ang kanyang mga luha ay malalaking patak na nahuhulog, na lumalabo ang buong mukha niya. Shenyi, hindi ko talaga alam. Ikaw ang prinsip ng Fushi. Kung hindi, hindi ko talaga. Sige na, huwag ka nang magpanggap. Sumalubong ako sa kanya sa isang ngisi, pinutol siya. Shenyi, kung ako pa rin si Fuyuan, luluhod ka pa ba rito at magmamakaawa sa akin ngayon? Natigilan si Shenyi, mas lalong dumaloy ang kanyang mga luha, ngunit hindi siya makapagsalita ng sagot. Ang katahimikan mismo ang sagot, hindi ba? Shenyi, tara na, huwag kang magpakatanga rito. Ayokong umalis. Umiiyak siyang umiling, ang kanyang mga kamay ay kumakapit sa aking mga binti, hindi umaalis. Yuan, alam kong nagkamali ako dati. Sobrang makasarili ako. Sige na, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Wala talaga kaming ni Huaishu. Gusto ko lang. Nagtapos kami ng paglaki ng magkasama, gusto ko lang siyang tulungan. Biglang uminit ang apoy sa akin. Sinipa ko siya palayo, ang aking mga mata ay puno ng kasamaan. Tulungan siya. Wala talaga. Shenyi, nakalimutan mo na ba? Noong unang araw na dumating si Huaishu, binash ka niya, inilaglag ang kape. Hindi mo pinag-isipan. Bigla kang sumigaw at sinisi ako. Ilang beses kanyang tinawag para sa isang tawag. Sa aking kaarawan. Ano ang ginagawa mo? Kasama mo si Huaishu, kasama ang mga kaibigan mong babae. Ano ang sinabi mo noon? Sabi mo sa akin na maging matalino. Alam mong sinisiraan kanya at inilaglag ang iyong relo. Nananatili kang tumayo sa kanyang panig ng walang pag-aalinlangan. Sinabi mo sa akin ngayon na wala kayo. Akala mo ba bobo ako? Hindi. Yuan, pakinggan mo ang aking paliwanag. Umiiyak siya at umiling. Gusto niyang hawakan ako ulit, ngunit sinipa ko siya palayo. Go en. Sino ang makikinig sa paliwanag ng isang malandi? Nagkaway ako ng aking kamay at agad na dumating si Pei Hu kasama ang dalawang bodyguard. Pei Hu, itapon mo siya palabas. Huwag mo siyang hayaang lumapit sa manor sa susunod. Panginoon. Sumang-ayon si Pei Hu. Hindi niya pinansin ang pag-iyak ni Shenyi at mabilis na pinatalsik si Shenyi. Huwag mong ipilit. Alam kong mahal mo pa rin ako. Hindi mo pwedeng gawin sa akin ito. Yuan, ang boses ni Shenyi ay papalayo. Hindi ko siya nilingon.
Sa panahong ito, ang tatlong kumpanya ni Shen ay nasa bingit ng pagkalugi. Ang mga dating kasosyo ay nagkansela ng kanilang mga kontrata, at ang mga pautang sa bangko ay napigilan. Ang mga supplier sa itaas ay direktang tumigil sa supply. Ang tatlong kumpanya ay nasa matinding krisis, at ang pagkabangkarote ay isang bagay na lamang ng panahon. Pagkalipas ng isang buwan, nagbabakasyon kami ni Suyan sa tabing dagat. Nakahiga siya sa aking bisig. Habang isa-isang pinapakain niya ang mga binakbak na ubas sa aking bibig. Si Peihu ay nakatayo sa malayo, hindi kami ginambala, ngunit tumawag siya. Sinagot ko ang tawag. Aking mahal, may tawag galing sa Haishi. Shenxi, ang tatlong kumpanya ay nabangkarote na. Si Shen Yi ay tumulong gi. Ang negosyo ng pamilya ng kaibigan ni Shen ay matindi ring naapektuhan. Marami na ang umalis sa Haishi. Lumipat sila sa mga lungsod na may 3 o 4 na county para mag-develop. Ang dating pinuno ng pamilya ay personal na pumuputol sa kanang binti ni Qianfeng na nagresulta sa kumpletong pagkakabasag ng buto. Sinabi ng doktor na kahit gumaling si Qianfeng, magiging pilay siya habang buhay. Ang ama ni Miss Shen ay namatay. Bumagsak ang pamilya Shen at nabaliw siya. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang galit kay Xi Huaishu. Si Xi Huaishu ay pinutulan ng 2 binti ng isang binatang taga-Jingquan at pinutulan din ni Miss Shen. Patay na siya. Si Miss Shen ay inaresto sa lugar at dinala sa detention center. Kalmado kong sinabi. Sige, naintindihan ko. Hindi ko pa nabubuksan ang speaker kanina. Hindi alam ni Suyan ang mga bagay na ito. Tumingala siya at hinalikan ako sa pisngi. Asawa, 10 anak. Asawa. Gusto kong bigyan ka ng 10 anak. Nagkunwari akong nagtatampo. Hindi pwede. Ang aking asawa ay may magandang pangangatawan. Kung magkakaanak ng 10, masisira ang kanyang hubog. Malulungkot ang iyong asawa. Dumila siya sa aking bisig. Kung gayon, asawa, ilang anak ang gusto mo? Susundin ko ang sinasabi ng aking asawa. 8. 8 na lang. Bakit, Suyan? Nabaliw ka na. Nagbibilang ka ng aso. Ano ang gusto mong gawin ko?